Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Walang bitawan na po ang pagtutok ng GMA Integrated News sa latest sa mga pantalan, paliparan at terminal ngayong dagsa ang mga naghahabol makabiyahe para sa Kapaskuhan. Nakabantay rin tayo sa mga kalsada palabas ng Metro Manila, kabilang sa mga expressway. Gayon din sa ilang pamilihang suki ng mga kumukumpleto sa kanilang pang-aguinaldo o pang-Noche Buena. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa araw bago ang bisperas ng Pasko, dumagsa sa mga terminal at paliparan ang mga babiyahe para sa Pasko. Sa NAIA, naabot ang record-breaking na bilang ng mga pasahero nitong Sabado. At ngayong araw, walang patid pa rin ang pagdating ng mga baga out of town. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph. Mel Emil Vicky, 161,000 yan na mga pasahero lampas dun sa kanilang projection o inaasahan na bilang ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Yung iba nga, mabuti ngayong araw lamang lumuwas dahil iniwasan nga nila yung bulto ng mga pasahero na yan. 3 taon nang hindi nakakapagpasko sa Zamboanga si Rolando kung saan naninirahan ang nanay niya at ang kanyang 2 anak. Excited sir, makita yung nanay. Bitbit niya ang espesyal na regalo sa kanyang nanay na swertehan daw sa Christmas party nila. Christmas party nagabulot. Si Angela, ang kapatid naman sa Zamboanga rin ang bibisitahin. 8 days. Opo. Taga saan kayo? Taga Bicol. Isang buong pamilya naman ang bitbit ni Kate papuntang Dumaguete naman para doon magdiwang ng Pasko. Taga Baguio sila at first time nila mag-out of town na selebrasyon ng Pasko. Dumaguete si Kihar, I don't know, doon lang napili ng parents namin. Beach, Ngayong araw sila bumiyahe dahil iniwasan nila ang bulto ng mga pasahero. But not as much as the last week. Very traffic din on the way to NAIA, right? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, mas maraming bumiyahe ngayong Kapaskuhan kumpara nung 1 taon. Nito lamang December 21, Sabado, naabot na nila ang record-breaking na 161,000 na mga pasahero. Sa tala ng MIA sa 161,000 na mga umalis at dumating na mga pasahero, noong December 21, mas marami ang domestic passengers. Bahagya lamang ito bumaba kahapon. Leaving Manila to the provinces, ito yung marami. Yung bulk ng passengers or should have left already. But we are still waiting, we're still waiting and trying to see if the 23rd, if there would be movement pa rin. Sa NAIA Terminal 2 at 3 ngayong maghapon, walang patid ang dating ng mga pasahero. Sa Terminal 3, bagaman may pila ng mga pasahero kaming nakita dahil hindi pa bukas ang check-in counter ng ilang airline, tuloy-tuloy naman ang pagproseso ng mga pasahero. Marami ring available na mga wheelchair para sa mga may edad. Ang Bureau of Immigration may idinagdag ng mga personnel para magproseso ng mga parating na pasahero. Nag-deploy po tayo ng karagdagang mga tauhan as augmentation team. Mahigit 30 po na immigration personnel ang nilatag po natin sa mga paliparan upang tumulong po na maibsan ang mga pila. We have also in place yung atin pong mga mobile counters that are there on standby kung kinakailangan po, kung makitang humahaba ang pila. Meron tayong additional personnel na tumutulong po sa kanila. Di tulad ng dati, pinayagan na ng Bureau of Immigration na bumati ng maligayang Pasko ang kanilang mga tauhan sa mga pasahero pero may paalala. Pakita natin yung hospitality natin pero bawal pong tumanggap ng regalo, ang pagbati lamang po. Vicky, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga pasahero natin at kung kita nyo nga sa ating likod, yan yung mga night flights na, no? Mga domestic yan at saka sa international. Abot pa naman sila kung uuwi sila sa kanilang mga probinsya para sa Pasko. Ayon sa Metro Manila International Airport Authority o MIA, ang inaasahan nila for today, no? Maghapon ay 152,000. Mas mababa na dun sa mga nakaraang araw tulad noong weekend. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Samantala, isang disgrasya lang nakabagal agad ng bahagya sa biyahe sa South Luzon Expressway. Habang sa Bicol, mga sira sa highway ang nagpabigat sa traffic. Kamustahin natin ang mga biyaheng timog sa live na pagtutok ni Mav Gonzalez mula sa SLEX. Mav.
Vicky, sa mga babiyahe pa South, good news dahil mas maluwag na ang Andaya Highway. Maluwag din ang daloy ng trapiko dito sa SLEX. Halos walang katapusan ang pila ng mga sasakyan sa Andaya Highway sa Camarines Sur nitong weekend. May 4 na bahagi kasi ng highway ang may sira. Pero bumuti na umano ang daloy ng trapiko kagabi ayon sa DPWH Region 5. Tuloy-tuloy ang pagkumpuni sa kalsada. 3 na yung naayos. Yung isa ginagawa pa kasi medyo malambot po yung lupa. Kaya we are hoping na within the day ay matapos rin po. Gumagamit na po kami ng drone, ma'am, para lang ma-monitor namin. Tumatakbo po doon yung mga enforcers namin. Sa South Luzon Expressway o SLEX naman, light to moderate ang traffic buong maghapon. Bumigat lang sandali ang traffic sa Southwoods area kaninang umaga dahil sa aksidente, pero na-clear din naman ito kaagad. Ayon sa Traffic Monitoring Center ng SLEX, marami nang bumiyahe para sa holidays noong Biyernes at Sabado. Sa ngayon po, maluwag pa naman po tayo. Baka mamaya, bumigat na rin to mayang hapon kasi meron pang mga hindi pa nakauwi kahapon. Tsaka nung Friday. Bukas siguro meron pa rin ilan na hindi sasabay ngayong araw na to, ngayong hapon. Nagdagdag na ang SLEX ng tellers, traffic enforcers at ambulant tellers sakaling bumigat ang daloy ng trapiko sa SLEX. Meron ding ambulansya at towing service na nakaantabay para sakaling may mangyari, makakaresponde sila agad. Paalala sa mga motorista, Baka yung kaluwagan, magpatakbo sila ng sobrang bilis, baka mamaya magpapasko. Ingat po tayong lahat yan bago umalis ng bahay. O along the way, makapag-load na tayo kasi pwede naman online yan para hindi tayo magka-problema sa mga toll plaza. Vicky, hanggang sa ngayon mabilis pa rin ang biyahe sa kahabaan ng SLEX. Wala ring congestion ngayon sa mga toll plaza. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Fully booked na rin ang maraming biyahe ng bus sa PITX, lalo na yung mga papunta sa Bicol. Pero may ilang pasahero pa rin nagbabaka sakaling makakuha ng tiket para makauwi bago magpasko. Nakatutok doon live si Oscar Roydan. Oscar, mahaba pa rin ba pila dyan ng mga pasahero? Mel, sa ngayon ay umabot na sa mahigit 183,000 ang bilang ng mga pasaherong naitala dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX as of 6 p.m. Mag-alas 12 ng tanghali nang datnan naming nahihimbing sa pagtulog ang babaeng ito habang nakapila sa bilihan ng tiket. Ang kanyang cellphone nakapatong lang sa kanyang gamit. Walang kalaban-laban sa mga manlalamang na anumang sandali ay posibleng sumalakay. Buti na lang at nadaanan siya at ginising ng mga nagpapatrolyang pulis. Mga cellphone po ninyo pag-ingatan niyo po. Kaya pala, wala pang alas 7 ng umaga ay nakapila na siya. Nagbabaka sakaling makabili ng tiket ng biyaheng Panaga sa Bicol. Inaantok lang po sa pilang haba-haba eh. Di naman nag-iisa si Judith. Isa lang siya sa mga sumusugal sa mala blockbuster na pila mula pa kaninang umaga. Karamihan kasi sa mga biyaheng pabicol, lalo na yung di aircon, fully booked na. Gustuin man daw kasi ng ilan na makauwi ng maaga-aga. May trabaho, busy sa trabaho, di ho kami pinapayagan ng kampaning makapaglabas agad. Una nang tiniyak ng pamunuan ng PITX na handa silang magdagdag ng mga bus, masiguro lang na may masasakyan ang mga pasahero sa kanilang terminal. Actually, sir, yung mga fully booked trips naman natin, mga advance booking na yon. So, yung mga gusto pang mag-walk-in today, pwede pa rin naman po. At the same time, syempre, nagdagdag na tayo ng trips. And then, yung iba naman, hihintayin lang natin yung mga bus natin na bumalik dito. Sa kabila naman ng paalala ng mga otoridad, hanggang kanina, may mga nakukumpiska pa rin ipinagbabawal na bagay tulad ng patalim, gunting, butane at heto, may gasol pa. Hopefully, yung iba wag na tayo magdala ng mga flammable items, so lalong-lalo na firearms and fireworks. Mayat maya naman ang pag-iikot ng mga K9 units para mas lalong matiyak ang seguridad. Tanghali pa lang, halos 100,000 pasahero na ang naitala dito sa PITX. Kaya siksikan, lalo na sa mga waiting area. Yung iba nga, sa sahig na umuupo. Masayang uuwi kahit walang pera, basta't makasama namin pamilya namin.
Yung iba, 2 araw na raw naririto, matiyak lang na sila ay makakauwi. Mahirap po. Yung ako nasa entrance ko nagbabatay sa ticket, tapos yung kapatid ko po nagbabatay ng gamit. Obligasyon po namin na mag-uwi ng Samar, kailangan talaga po. Minsan lang namin makasama si Papa. Noong nakaraang taon, December 23 din na itala ang pinakamaraming pasahero. Umabot ang bilang sa mahigit 204,000. Samantala, Mel, inaasahan naman ng pamunuan ng PITX na hanggang bukas ay patuloy silang dadayuin o dadagsain ng mga biyahero. Pero kumpara raw ngayong araw, pihadong hindi na raw ganun kadami. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kamustahin naman natin ang lagay ng trafiko sa North Luzon Expressway ngayong inaasahang may makakahabol pa sa biyahe hanggang bisperas ng Pasko. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Emil, normal pa ang dami ng mga sasakyan dito sa northbound lane ng Balintawak Toll Plaza bagamat patuloy ang pagdaan ng mga sasakyan ng ating mga kababayan na bumibiyaheng panorte. Fast-moving ang magkabilang lanes ng North Luzon Expressway buong araw. Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, karamihan ng mga panorte dumaan na rito noong Huwebes hanggang kahapon. Pero hindi inaalis ang posibilidad na maaring may hahabol sa biyahe ngayong gabi hanggang bukas, bisperas ng Pasko. Nasa 1,500 traffic patrol officers, emergency at medical personnel ang itinalaga sa NLEX at SCTEX mula noong December 20 bilang paghahanda sa Christmas uwian pati sa katapusan ng Christmas break sa January 3. Sakaling magkakaaberya ang mga sasakyan, libre ang towing ng mga Class 1 vehicles simula bukas hanggang sa pinakamalapit na toll exit. Bukas na rin ang pangatlong Candaba Viaduct para maibsan ang paninikip ng mga tumatawid ng expressway mula Bulacan papuntang Pampanga. Abangan din ang mga traffic updates sa social media accounts ng NLEX maging ng ibang expressways para dagdag kaalaman at abiso sa mga posibleng aberya sa traffic sa mga darating na araw. Tinataya po natin na karamihan po ay nakauwi na, pero today, considering po na this is the last office day, kami naman po ay nakahanda pa rin po kung mangyaring meron pa rin pong bibiyahe this afternoon at saka early this evening po or maging hanggang early tomorrow morning. Maluwag pa ngayon, talagang magandang oras. It's a matter of discipline, pero tiisin mo na lang, wala kang magagawa. Yung iba hindi disiplinado. Kasi pag binitbit mo yun, sasama lang katawan mo, magkakasakit ka lang. Emil, paalala ng NLEX Corporation sa ating mga kababayang bibiyahe ngayong gabi ay tiyaking may karga po ang inyong mga RFID at kapag wala naman kayong RFID, abay magpa-install na lamang dito sa mga RFID installation centers gaya dito sa Balintawak Toll Plaza. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Sa evacuation center naman magpapasko ang mahigit 100 pamilyang nasunugan sa Cavite. Matinding dagok, lalo't karamihan sa kanila, walang naisalbang gamit. At nakatutok si Dano Tingkungko. Lupit ng paspasang sunog ang gumising sa 120 pamilya sa bahaging ito ng Pag-asa 3 sa boundary ng Kawit at Imus, Cavite kaninang umaga. Naku, lalong lumaalakas! Hala! Wala mang nasugatan o nasawi sa sunog ang masakit. Marami ang walang naisalbang ni isang gamit. 2 araw pa naman bago magpasko. Paghawi ko ng kortina, bigla kong nakita na yung ng apoy. Palipat na rin sa bahay namin. Kasi ang pagitan lang po namin ay dingding, plywood. Tapos pupunta sana ako sa kabilang pintuan namin dahil para kuhanin yung computer. Hindi na rin namin nasalba. Ang bilis kasi ng pangyayari. Abala ang pamilya ni Ana sa pagtingin ng pwede pang mapakinabangan. Pero gano'n na lang ang panlulumo nilang walang itinira sa kanila ang apoy. Hindi ko pa iniisip yung bukas, basta wala. Yung blanco pa talaga ako sa lahat. Wala pa akong talaga maisip na plano kasi talaga walang natira sa amin. Zero talaga. Lahat ang pinaghirapan ko, pinaghirapan ng asawa ko, ubos na ubos talaga.
Sa Tinabunan Elementary School, isa sa 3 pansamantalang evacuation center ng mga nasunugan, nakilala namin si Margie. At ang unang pagkakataong may nakita kaming laruang naisalba mula sa sunog, teddy bear na sunog ang paa. Tulad ni Ana, walang naisalba si Margie kundi papeles ng kanyang mga anak. Ang nasa utak ko na lang po talaga, importante nakaligtas po kami lahat, buhay po kami lahat. Hanggang ngayon, blanco pa rin ang mga bombero sa pinagmulan ng sunog, bagamat sa buong maghapon, patuloy ang kanilang investigasyon. Ongoing pa rin po talaga yung investigation natin. So, yung po air na yun is hindi po first time nagkaroon ng sunog. May history na po sila. Kadalasan po doon, ma'am, unattended candle po. Yung po yung pinaka-latest po na responde po na 2019. Ang LGU naman ng Imus na mahagi na raw ng tulong pinansyal, damit, personal na gamit at pagkain sa mga nasunugan. Papalitan din daw nila ang Noche Buena packages na nauna nang ipinamigay pero nilamon din ang apoy. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Doble ingat naman sa mga alis ng bahay ngayong Kapaskuhan. Sa Pasig, isang residential building ang nilooban at pinagnakawan. Nahuli kamyan sa pagtutok ni June Veneracion. Unang araw ng simbang gabi, madaling araw ng December 16. Kuha sa CCTV ang dahan-dahan niyang pag-akyat ng lalaking ito sa pader ng residential building na ito sa barangay Santa Lucia, Pasig City. Nang makarating sa second floor, nag-ikot sa hallway, bit-bit ang kanyang bag. Sinilip ang mga kwarto. Ang kwartong screen door lang ang nakalak ang kanyang pinasok. Paglabas ng kwarto, diretso na siya sa lugar kung saan din siya umakyat. Nang mag-umaga, nagulat ang residenteng si Kevin, di niya tunay na pangalan, na napunta ang kanyang wallet sa hallway at wala ng laman. Doon na siya kinabahan kaya nag-preview ng kuha ng CCTV. Dito niya lang nalaman na nalooban na pala sila. Kasi hindi ko in-expect na may nakapasok na palang iba sa loob ng kwarto ko. Tapos yun nga, ang daming mga posibleng mangyari. Baka yun nga, nabalitaan rin po na may dalang kutsilyo yung magnanakaw. So may chance rin po na kung sakaling nagising po, baka nasaksak po ko. Bukod sa laman ng wallet, may mga ibang gamit pa raw ang nakuha sa biktima. 2019 na mapasok din daw ng akatbahay ang kanyang kwarto. Yun ang dahilan kung bakit sila nagpakabit ng CCTV. Ang husga ko nga po, baka same person lang din po yung nagkuha noon saka ngayon kasi kabisado niya na po yung bahay. Ang mga insidente tulad ng akatbahay tuwing panahon ng bakasyon, gaya ng Pasko at Bagong Taon, ang kabilang sa mga tinututukan ng PNP. Simula December 15 pa naka-heightened alert ang PNP kahit walang banta sa pambansang seguridad. Sa ngayon, nasa 37,000 na mga pulis na ang nakadeploy. At kung kinakailangan ay posible pa raw madagdagan yan para matiyak ang maayos at ligtas sa Pasko at Bagong Taon. Bilang bahagi po ng ating security deployment ay maglalagay po tayo ng mga pulis sa mga barangay, katuwang po nila yung ating mga barangay officials para bantayan po yung mga bahay at mga establishmento na may iwan po. Panawagan ng PNP sa publiko, lalo na sa mga iiwanan ng kanilang bahay, na magdoble ingat at huwag bigyan ng pagkakataon ang masasamang loob. Iwasan po natin yung mga tinatawag po nating mga at the moment post dahil parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Binabantayang huwag maulit ang nangyaring unahan sa pagsakay sa barko sa Batangas Port. Dahilan, upang maipit ang ilang pasahero kahapon. Oras na ang binibilang para makabili ng tiket. Maswerte na kung hindi pa fully booked ang biyahe. Ang latest, silipin natin sa live na pagtutok doon ni Marisol Abduraman. Marisol! Emil, gutom at pagod ngang inabot ng ilang nating kababayan na hanggang ngayon ay nakapila pa rin para makakuha ng ticket dito sa Batangas Port. Nagkagulo naman ang ilan na magunahan na makapasok sa terminal. Ang ilan nga, naipit pa na magunahan namang makasakay ng barko. Ang gulong ito kahapon ang ayaw ng maulit pa ng pamunuan ng Batangas Port, lalo ngayong 2 araw na lang bago ang Pasko. Sandali tuloy isinara ang terminal kahapon. Tingnan talagang kaya nag-stop, isinara dahil punong-puno talaga. So inusog kami ng inusog, naglagay kami ng barrier para matino, nagsasama-sama yung mga pasaway na nagde-demand. May mga naipit pa dahil nag-unahang makasakay sa barko. May nakasulat sa ticket nila na alauna pa alas 3. Meron po. Pero marami nakakalusot na makakasakay sa hindi nila schedule. Marami oh. So how do you make sure, sir, na walang
si Coast Guard. Dapat wala talaga kasi may load line ho yan eh. Kanina, ramdam pa rin ang dami ng pasaherong papasok sa Batangas Port dahil sasalubugin ka na ng mahabang pila ng mga sasakyan. At sa loob naman ng mismong terminal, nakasalampak na ang maraming pasahero. Ang mag-inang ito, pumeso sa gilid at nagsapin na ng karton. Hindi pa po sigurado kung anong oras po ang biyahe. Bakit? Ang dami pong nakapila. Mga fully book na po. Oras na ang binibilang ng mga nakapila bago makabili ng tiket. Kaya marami ang dito na inabot ng antok at gutom. 7 oras na nga si Rica May sa pila nang akin siya makausap kanina. Kaya sa pila na rin na ng halian. Dito na kayo inabot ng gutom? Opo. Bakit? Ang tagal po. Opo. Mahirap ang biyahe? Opo. Bakit? Na putol-putol na tapos na tagal. Si Christopher naman, alas 8 pa ng umaga nakapila. Hindi nga namin, ba't napatagal nga yun? Nakikita lang namin dito alas 12 hanggang alas 13. Alas 12 naman ang biyahe. Ngayon lang, ma'am. Mahirap ba sa bumiyahe? Mahirap, ma'am. Bakit po? Napakadami ng tao. Hindi nga namin makakani kasi napakabagal din ng kani. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, hindi tuloy-tuloy ang pagbenta ng tiket para hindi magkagulo sa schedule. Siksikan lalo't manggagaling dito sa Batangas Port ang maraming papuntang Mindoro. Bukod pa sa mga Parumblon, Katiklan sa Aklan, Rojas sa Capiz at Bacolod City. Ang average daily rito, foot traffic sa Batangas is 6,000. So last Friday we have 20,000 plus, Saturday is 25,000. Kahapon, Sunday is 26,000 plus. Ganun po karami. Kung ganito karami ang pasahero, kulang barko. Siguro mga 3 long haul, yung malalaki, na magpabalik pa. For this period alone lang. Ayon sa Philippine Ports Authority, dapat gawing mandatory na ang online ticketing system para mapabilis ang biyahe at agad malaman ang mga inaasahang tao bawat araw. Balik tayo dito sa Batangas Port. Sa Batong Port sa Sorsogon, hile-hilera rin sa labas ng pantalan ang mga sasakyang tatawid ng Samar. Pero ang nakabagal ay ang pahirapang pagsakay sa Roro dahil sa malakas na alon dulot ng shear line. Ang ibang sasakyan ilang araw na raw sa kalsada dahil sa traffic sa Ragay, Kamsur. Balik dito sa Batangas Port as of 6 p.m. umabot na sa mahigit 16,000 ang bilang ng mga pasahero na nakatawid mula dito sa Batangas Port papunta sa kanilang mga destinasyon. Mas mataas yan kung ikukumpara sa 12,000 kaninang 2 p.m. at mas posible pa raw na madagdagan yan bukas sa mga hahabol sa Noche Buena. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. At mga kapuso, buena manong chikahan na tayo kasamang kapuso host na si Luan D. Gonzalez. Luan. Thank you, Miss Vicky. Eto na, happy Monday, chikahan po mga kapuso. Noche Buena na bukas, kaya naman busy na ang Pulang Araw Stars at iba pang sparkle artists para sa kanilang ihahanda at iba pang Christmas ganap. Makichika kay Aubrey Carampel. Gaya ng kanilang festive Thanksgiving and Christmas celebration itong weekend, naghahanda na rin ang Pulang Araw Stars ng sina Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez para sa kanilang ihahanda ngayong Pasko. Siguro roast beef, at least in my family. And my mom she always has fruit salad in our ref. Every Christmas. Lechon talaga. Number 1, hamon, di ba? Queso de bola. Yan yung mga hindi nawawala kapag Pasko. Extra special ang Noche Buena ni Barbie this year dahil maipagdiriwang nila ito sa kanyang new home. Meron kaming binibiling ham na paborito ng mga magulang ko. At seafood, mahilig sa seafood ang mga magulang ko. So definitely dapat may seafood at ham
na nakahain sa Noche Buena. Ano kayang handa ng iba pang sparkle artists for Noche Buena? Siyempre yung fruit salad ng mom ko, yung ako gagawa ako ng rellenong manok ko. Si TikTok Lock host Pokwang magiging busy rin sa kusina. Kasi may mga order ako may mga pa-order ng roasted chicken, mga ubi halaya. So ako lahat ng hands-on talaga doon, kalyos. So kailangan nakatutok talaga ang mamang. Bukod syempre sa Noche Buena, may gift-giving ganap. Hindi pwede talaga mawala yung Noche Buena. Tsaka yung sinasalubong namin yung pag Christmas na, wow, Merry Christmas! And then, talaga nag-cheers lahat. And, yung mga, yung pag-open ng mga gifts. Yun yung goal ko this year, is talagang kailangan, Christmas is for family. Sa family get-together naman ni Rocco Nasino, hindi raw mawawala ang games. May mga program kaming ginagawa kasama buong angkan. Nag-isip ako mga games na kakaiba. Pero fun. Ayun. Para fun, may konting pera-pera. Hiwalay naman daw munang magse-celebrate sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Sa Bicol daw magpapasko si Allen dahil uuwi ang kanyang amang seaman. Basta sama-sama lang kami. Tapos simpleng handaan lang, andyan sila lola, yung mama ko. Saka one thing pa na masaya ngayon kasi andyan si tatay, yung papa ko. Dahil kasama naman si Sofia sa MMFF movie na Green Bones, hindi muna sila babiyahe ng kanyang mommy gaya ng kanilang nakaugalian. This time sa bahay lang kami and malamang isa-celebrate ko yung Christmas season with fans kasi of course yung mga block screenings. It's a golden Christmas naman for Widows War star Bea Alonzo. Sa Instagram, ipinakita ni Bea ang kanyang Christmas tree na napapalamutian ng gold glittery balls and nude bows. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.